gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Parang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at ganoon din po sa lahat po na ating pong tagapakinig sa programang itong Discover the Power of God's Grace. Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay amin po muling nakasama sa oras na ito, at sa loob ng isang linggo ay namiss namin kayo, mga kapatid at mga kaibigan. At ang ating pong topic sa gabi ito ay tinambagatang The Power of the Cross. Ito po ay part 2. Kahit atin pong ihanda atin pong mga sarili, atin pong ipanalangin sa Panginoon na tayo po ay pagkalooban ng karunungan upang atin pong maintindihan, maunawaan na atin pong pag-aaral sa gabing ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay na-screen po atin pong yung atin pong kasama na si Pastor Villaruel ay atin pong bigyan ng panahon upang siya po ay bumati din. Magandang gabi sa iyo, Pastor. Hello. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid, mga minamahal
Sa mga anak ng Diyos, muli kayo natin binabati ng mainit, masigla, masayang pagbati sa pangalan natin Panginoon Yesus sa gabing ito. Luzon, Visayas, Mindanao at sa North America at kung saan pa. Sa lahat ng dako ng mundo, four corners of the earth. Magandang gabi and greetings to all in Jesus' name. Thank you, Part Rani. Magandang gabi din sa iyo dyan. At kay Part Rico. Okay. Thank you. Yan, thank you po, Pastor. At kung kayo po ay nagtataka kung bakit po wala po yung ating pong isang partner ay si Part Traffic po ay nasa constituency ngayon. At kasulukuyan po nga nag-elect sila ng mga bagong mga opisyalis ng Cavite Mission. Kaya tayo po ay magpapatuloy sa ating po programa. Pero bago po yan mga kapatid, nais ko pong ihanda po natin po ang ating po mga banal na kasulatan. Kung kayo po ay mayroon po mga Biblia sa inyo pong tahanan, ay atin po itong ilagay sa ating tabi upang kung kayo po ay mayroon po mga gustong linawin, ay inyo rin po masundan yung mga talatang ating pong babanggitin. At ganun din po kung kayo po ay may mga katanungan na gusto niyo pong itanong, ay wag po kayong atubiling ilagay po sa ating pong chat box upang ito rin po ay atin pong mabigyan ng panahon para po ay sagutin ang inyong mga katanungan. At kami din pong kayo pong hinihikayat na inyo pong i-like, i-share ang programang ito upang hindi lamang po tayo ang makakapanood o makakakinig ng programang ito, at din pong ipaabot ito sa atin pong mga mahal sa buhay, sa lahat natin pong mga kaibigan at sa lahat po ng atin pong naabot na ating pong influensya. At kung kayo man din po ay meron pong mga prayer request, kayo din po ay malayang maglagay po sa atin pong chat box upang ito po rin po ay atin pong maipanalangin, mapaglingkuran. Ngayon po ay tayo po ay dumako. Tayo po ay mandaling manalangin bago po natin ipagkaloob ang panahon kay Pastor Ipe. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilaan namin Diyos, kami po ay muling dumudulog sa inyo. Tagpapasalamat kayo Panginoon dahil sa buong isang linggo kami po ay inyong sinamahan sa inyong mga gawain at paglilingkod, at muli binigyan niyo kami ng pagkakataon sa oras na ito upang muling mag-aral ng inyong po banal na salita. Amin po hiniling Panginoon sa inyo. Tulungan ang bawat isa sa amin na maintindihan, maunawaan ang aming pong pag-aaralan sa gabing ito. Ganun din na ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang Banal na Espiritu na siya magpapaunawa sa amin ng mga bagay na dapat namin pong maunawaan, maintindihan, at ganun din tulungan kami na ito rin po ay amin pong maibahagi sa amin pong mga mahal sa buhay at sa lahat ng po amin pong mga nakakasalamuhan. Tulungan kami, Panginoon, na maging instrumento ng inyong pag-ibig at ganun din maging daluyan ng inyong pagpapalad din, Panginoon. Amin din po inihiling sa inyo. Tulungan din si Part Depende sa kanya pong pagbabahagi ng inyong pong banal na salita, Panginoon, ay bigyan siya ng karunungan, ang Banal na Espiritu ang siyang manguna sa kanya, Panginoon, upang maihayag ng maayos, ng malinaw ang programang ito. At ganoon din si Padre ko sa kanya po panguna doon sa technical. Maraming salamat sa katugunan namin kailangan dalangin. Lahat po ito pinapasalamatan namin, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoon Kristo. Amen. Yan, ngayon po ay atin na po ipagkaloob kay Pastor Ipe ang pagkakataon upang ihayag ang pabalita ng kaligtasan natin po Panginoon Kristo. Okay. Maraming salamat, Part Rani. At nakaka-excite na naman ang gabing ito sa ating patuloy na programa ng ating programang Tuklasin ang Kapangyarihan ng Biyaya ng Panginoon. Dahil ito talaga sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon, binibigay natin, ipinapahayag, pinag-aaralan natin yung everlasting gospel in its purity and its clarity. Non-commercialized. Unadulterated gospel. Kaya pag may tanong kayo, pwede tayong mag-share. Isulat nyo dyan sa Facebook para lahat tayo nag-aaral. Wala tayong conclusion dito. Ito ay sangay sa napag-aralan natin. Pero it is always by the grace of God and through the leading of the Holy Spirit that we present the gospel in its purity and its clarity and non-commercialized, unadulterated gospel. So ngayong gabi, pag-aralan natin, ipagpapatuloy natin pag-aral natin ng kapangyarihan ng cross. Kasi dito sa cross, ulitin natin dito ipinahayag ng Diyos sa karanasan ni Kristo doon sa cross ang kanyang dakilang pag-ibig na kahit tayo ay makasalanan,
mahina, hindi natin siya kayang sundin. Doon niya binigay ang kanyang buhay. Yan ang biyaya. Nagbibigay ng pabor sa hindi karapat-dapat. Tayo, halimbawa, may birthday, magbibigay ng regalo kasi birthday eh. Pero kung hindi birthday, hindi na bibigyan ng regalo. Tayo, sa ating katayuan bilang mga makasalanan at rebelde sa Panginoon, doon niya binigay ang kanyang buhay. Yan. Pangalawa, dito sa cross, the same event, doon ipinahayag ng Panginoon kung gaano katalamak, kasama si Satanas at ang kanyang hangarin, sirain ang kaharian ng Diyos, ang kanyang sariling mga anak. Tayo yan. Kaya, importante. Ang pangatlo, medyo mabigat ito sa atin. Kasi doon sa cross, ipinahayag kung gaano tayo ka makasalanan. Mula puyo hanggang talampakan, walang mabuti sa kahit sinong isang tao. Kaya walang pwede mag-claim na, oh, I am holier than anybody else. O religion na magbibigay ng kaligtasan. Mag-join kayo sa religion ito kasi dito lang kayo ililigtas. Ang magliligtas sa atin, actually, nagligtas sa atin, ay yung kaganapan na nangyari kay Kristo doon sa cross. Okay? So, nandito tayo ngayon sa pangalawang bahagi o yugto. Ang magiging tanong dito, paano si Kristo, paano niya naranasan yung pagbayad ng kamatayan, the second death, eternal death, kung siya ay Diyos? Ibig sabihin, mamamatay ang Diyos. Ngayon, kung talaga naman siya namatay ng second death, paano maging second death yun? Siya mismo ang nag-predict na destroy this temple and I will raise it up in 3 days. He was talking about his body, his humanity. So dito makita natin ang dalawang group of text. Nang una, dapat natin makilala si Kristo. That by His nature, by His native right, He is divine, He is God. He is the Son of God, self-existing. He is a spirit. Sinabi niya doon sa babae, woman at the well, he that worship God must worship, because God is a spirit, must worship in spirit and in truth. He is equal with God. He did not call it equality with God, but He is actually equal with God. Sinless by nature, independent, no? Immortal. Talagang hindi siya mamamatay. Siya yung nagbigay ng kautusan. Alam naman natin yung kautusan ng Diyos ay divine law. So ngayon, dapat maintindihan natin yung gawain ng ating Panginoon Hesus, paano siya binigay ng Ama sa magitan ng banal na Espiritu para sa ating kaligtasan. Kaya pag pinag-usapan natin yung kanyang pagkatao, merong tinatawag na qualifying word, yung made, ginawa siya. So hindi natin kailangan magdebate kung siya ba ay Diyos o tao. Kasi maliwanag ang Biblia na sinasabi na siya ay tao pero ang qualifying word, He was made flesh. He was made of a woman, made under the law. So, kaya, ganito pala, ang pagkatao ni Kristo na kanyang tinaglay, yan dyan yung qualifying word. Siya ay ginawa ng Diyos. Kagaya niyan yung 2 Corinthians 5:21. He, yung Father, He made Him, Jesus Christ, to be sin for us who knew no sin. Kita niyo yun? So, hindi tayong gumagawa kay Kristo na nagtinaglay niya yung pagkatao natin, makasalanan pagkatao na ngailangan ng kaligtasan. Kasi ang Ama mismo. So, anong layunin? That we might become the righteousness of God in Jesus Christ. Napag-aralan natin yung truth ng phrase na in Christ. The in Christ motive. Ano? So, napakaganda at napakahalaga ng katotohanan ito. Alam ko sa panahon ito ngayon, maraming tao may mga problema, mga sitwasyon sa buhay. Pero ang tanging katotohanan na dapat natin malaman, para kung ano man ang mangyari at nangyayari sa buhay natin, meron tayong kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan. Ang kapayapaan natin, hindi dahil magulo o walang gulo sa buhay. Nandiyan yung gulo eh. Ang kapayapaan natin sa kabila ng pinapaikutan tayo ng gulo, meron tayong kapayapaan dahil nandiyan yung presensya ng Panginoon at ang katotohanan ng ginawa ng Diyos sa ating kay Kristo para sa magitan ng banal na Espiritu, lagi natin siyang kasama, dala o taglay ang katotohanan ito.
Okay? So, yung kanyang pagkatao, yun ang namatay doon sa cross. Kasi nandun ang kasalanan na nananahan doon sa pagkataong kanyang tinaglay ng kanyang kapanganakan. So yung kanyang pagka-Diyos, hindi yun namatay sa cross. Ang nangyari doon sa cross, yung pagka-Diyos ni Kristo, tandaan natin mga kapatid, before the cross event, ang tawag kay Jesus Christ was the only begotten Son. Pero after the cross at the resurrection, yung buhay ni Kristo naging bahagi o ibinahagi sa tao. So it became a shared life. Yung buhay mo ngayon, yung buhay ko ngayon, yung buhay natin ngayon, ito ang buhay ni Kristo. Not I, but Christ. The life that I now live is no longer I. Hindi na ako ito. Kasi kasama itong na ipako doon kay Kristo. Sino namumuhay? Si Kristo na nagmahal at nagbigay ng buhay niya sa akin. Napakaliwanag at napakaganda ng katotohanan ito mga kapatid. So, dito tingnan natin kung anong ginawa ni Jesus ha. Hmm. Doon sa incarnation, ang ginawa ng Father, ipinagsama niya yung magkaibang likas, magkasalungat na likas. Pinagsama at dahil doon si Kristo bilang Diyos, ang kanyang pagkataong tinaglay siya ay naging pangalawang Adan. Second or last Adam. Ngayon, upang si Kristo ay maging legal na siyang magkakatawan sa atin. Ano? Yung kanyang banal na likas ay ipinagdugtong sa atin mga tao na nahulog sa kasalanan at nangailangan ng kaligtasan. Kaya yung pinag-aralan natin two Adams, yung in Christ motive, yun ang central na tema ng turo ni Pablo sa New Testament. Papansin nyo kay Pablo yung kay Kristo sa kanya sa minamahal nandyan lahat. So yan ang nangyari dyan. Pagkatapos, doon naman sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Jesus, itong dalawang na pinagsama doon ngayon, hindi lang sila magkasama ngayon, kundi naging bahagi. So, tayo are partakers of the divine nature, partakers, tagapagmana. Si Kristo naman, He took part, tinaglay niya ang ating makasalanang laman. Ngayon, at the resurrection, yung ating makasalanang pagkatao, hinatulan na doon sa cross at namatay na yun. Kaya nga hindi na tayo doon. 1 Corinthians 5:14. Basahin nyo. Check up nyo dyan. Doon sa resurrection, mga kapatid, yung buhay ni Kristo ibinahagi sa lahat ng tao kasi second Adam siya. Yun yung eternal life na meron na tayo ngayon. Ang eternal life natin, hindi natin matatanggap sa second coming. Nung ibinigay ng Ama si Kristo, binigay na ang eternal life sa atin. Basahin nyo, 1 John 5:11. Ito ang patotoo na tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Grabe ano? At ang buhay na walang hanggan ito ay nasa kanyang anak. Ang sino mang merong nasa kanyang anak, merong buhay. Kaya napakahalaga na malaman natin ito. Kasi imposible tumanggap tayo ng isang bagay na hindi natin alam. Ang pinapatanggap ng Diyos sa atin ay yung buong mensahe ng kaligtasan na meron na tayo. Iniligtas na tayo, pinatawad na tayo, at binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang inaalok ng mensahe ng everlasting gospel in its purity and its clarity. So, lahat tayong mga tao bilang resulta ng kasalanan ni Adam, nahulog tayo sa kasalanan. Doon ginawa si Kristo upang sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, ano? Sa kanyang pamumuhay, kamatayan at pagkabuhay na maguli, na siyempre nag-umpisa itong buhay niya doon sa kanyang pagkatao, gagawin tayo ng Ama kung ano ang totoo kay Kristo. Everything that is true of Christ becomes true to us in our experience by faith. Kaya makikita mo dyan, 2 Corinthians 5:17. Ito yung galawan, ito yung movement, dynamics ng everlasting gospel. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nandiyan kay Kristo, ibig sabihin,
Nandiyan tayo kay lahat, kay Kristo, yung tumanggap sa katotohanan ito. Anong nangyari? Old things passed away. Behold, all things become new. Kailan yung old things nag-pass away? Doon sa cross. Kailan yung lahat ng bagay nag-become new? At the resurrection. Oh, mga kapatid. Tingnan nyo. So ngayon, para maintindihan natin yung movement, yung kilos ng Diyos kay Kristo na dala sa atin ng Banal na Espiritu. Ito yung Ten Commandments. Sasabihin kasi Adventist Ten Commandments. Mga kapatid, hindi yan dahil sa Adventist. Ang Bible, nagtuturo sa atin na ang pundasyon ng kanyang kaharian, ng kanyang luklukan, ay katwiran at righteousness and justice, katarungan. Okay? Righteousness and justice are the foundation of your throne. Psalm 97 verse 2. Righteousness and justice are the foundation of His throne. So dapat ma-establish tayo dito mga kapatid. Kasi kung minsan, sabihin natin, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kahit anong gawin ko, lab ako na tama yan. Pero alalahanin natin na ang pundasyon ng kanyang kaharian ay katwiran at katarungan. May justice ang Panginoon. Okay? So hindi lang tayo basta patatawarin. Ito yung dynamics. Paano tayo iniligtas ng Diyos kay Kristo sa kanyang pagkatao? Una, at ito yung familiar sa lahat ng tao. Lahat ng tao halos tinanggap ito na si Kristo namatay sa halip na tayo. Kung tinanggap natin na si Kristo ay namatay sa halip na tayo, ganito yon. Dahil tayo ay makasalanan, si Kristo ay namuhay ng matuwid sa halip na tayo. Ang conclusion nila, dahil tayo ay kailangan mamatay, si Kristo ang namatay sa halip na tayo. So ligtas tayo. Kung bubuuhin natin yan, ang malungkot sa mensaheng ito na parang totoo siya pero hindi. Hanggang dyan lang. Hindi na nila tinuturo kung kukunin tong natin ang logic nito. Ang ibig natin sabihin, si Kristo ay nabuhay na maguli sa halip na tayo. At umakyat siya sa langit, nasa halip na tayo. Titingnan natin mamaya kung biblical talaga yan. Pero ito hindi ito biblical. No? Deuteronomy 24:16. Ang kasalanan ng ama, hindi siya pwedeng ilagay sa kamatayan yung kanyang anak. O kung yung anak ilagay sa kamatayan ang kasalanan ng kanyang ama. Ang bawat tao ay mamamatay sa kanyang sariling kamatayan. Sana maliwanag ito mga kapatid. Ibahagi natin ito. Kasi may tsunami at tidal wave yung mensaheng ito. Yung mensaheng ito. Ano? Yan. So ngayon, yan ang Deuteronomy. Inulit yan sa 2 Kings 4:16. The children of the murderers is slew not according to which is written in the book of the law of Moses, written wherein the Lord commanded saying. Ano yung saying? Yun yung sa Deuteronomy. Ano? Tapos dito, inulit-ulit sa Ezekiel 18:20. Ang kaluluwang nagkasala, siya ay mamamatay. Ang anak, hindi mamamatay o magdadala ng kasamaan ng kanyang ama o ang kanyang ama sa kanyang anak. The righteousness, ang katwiran ng matuwid ay para sa kanya at ang kasamaan ng masama ay para sa kanya. Ngayon, pag tinanggap natin ito, kasi ito yung well accepted, tinanggap talaga ito. Akala natin pareho yung Christ died for us and Christ died instead of us. Magkaiba yun mga kapatid. So itong turo na ito, dahil ignorante tayo sa nangyari sa buhay ni Kristo, yung kanyang pagkabuhay, pamumuhay, kamatayan, at pagkabuhay na maguli, tinanggap natin itong turong ito na hindi totoo. So ang epekto, dalawa. Una, yung mabuting balita, naging unethical. Ano nyo? Kaya karamihan ng mga Muslim hindi tatanggap sa atin. Kasi kayo mga Kristiyano nagkasala, idadump, itatapon nyo yung sarili nyong kasalanan doon sa inosenteng tao na si Kristo. Pangalawa, ang gospel naging cheap grace. Kaya maraming Kristiyano ngayon,
namumuhay sang-ayon sa kanilang kalooban, magsisimba sa Panginoon sang-ayon sa kanilang oras, sisimba sa Panginoon sa kanilang sariling pamamaraan ng pagsamba, hindi na sang-ayon sa gabay ng banal na espiritu. Ito yung resulta nitong katuruan na ito. Ngayon, pupunta tayo dito sa pure. I claim this pure, pero pag-aralan nyo rin kung totoo o hindi. No? Nung linalang ng Diyos si Adan, kasi linalang niya tayo doon kay Adan eh. Nasa ilalim siya ng kautusan. Hindi sa ilalim ng hatol. Wala pang hatol noon eh. So, sinabi yan siya ng Panginoon, sa panahon na ikaw ay sumunod sa akin, ang katwiran ng kautusan, righteousness. Okay, righteousness and justice are the foundation of the throne. Ikaw ay mamumuhay magpakailanman. So, ang tawag nito sa theology, conditional immortality. Pero sa panahon na ikaw ay sumuway, haharap ka sa hustisya ng kautusan. You will die. The soul that sinneth, it shall die. So, yan ang mga pangyayari dyan. Anong ginawa ni Adan? Sumuway siya. So, dinala niya yung kanyang sarili dyan. At ang malungkot, wala pa tayo. Pero alam naman natin na dinilang tayo ng Diyos sa isang tao. So, nung nagkasala si Adam, damay tayo. Nakuha natin, hindi kaya ni Adan dalhin yung sarili niya dito sa gitna o yung kanyang mga anak, dadalhin niya dito sa gitna. Hindi. Nung nahulog tayo sa kasalanan, yung sinasabing freedom of choice, wala tayong choice. Hindi yung gagana until we experience the new birth. Ang makakarinig na gospel, he that believe. So, when the gospel is preached, Mark chapter 16, verse 16, sa 15, preach the gospel in all nations. Ang siyang makarinig ng gospel, he that believe and is baptized. Pag narinig na yung gospel, pag walang gospel, ang makasalanan mananatili sa kasalanan. So, anong ginawa ng Diyos dito kay Kristo? Doon niya kung anong kalagayan ni Adan sa pagkahulog niya sa kasalanan, doon ginawa ng Diyos si Kristo. So at the incarnation, kasama tayo doon. Kaya doon siya naging second Adam. Ngayon, liwanagin ko ito, yung buhay ni Kristo, yung pagkabuhay ni Kristo, hindi yan nagligtas sa atin. It only qualify him to be our representative, the second Adam. Okay? Yung perfect life ni Christ, yan ang nagbigay ng ah, yan ang nagbigay ng katuwiran na nagligtas sa atin. Nagpatawad sa ating kasalanan. Praise the Lord. Ngayon, sa kanyang pamumuhay na hindi siya nagkasala, diyan niya nagampan at nakamtan ang hinihiling ng katwiran ng kautusan sa tao na hindi natin kaya gawin. Pero si Kristo, sa kanyang pagkatao na tinaglay niyang makasalanang pagkatao, kaya ang tawag ng Bible ito, mystery of godliness. Si Kristo na nagtaglay ng ating makasalanang likas, di siya nagkasala. Kaya nakamtan niya ang hinihingi na katwiran ng kautusan. Perfect righteousness. Ngayon, hindi ito sapat magligtas sa atin. Mapapatawad tayo sa kasalanan, pero hindi matatanggal yung kasalanan. Bakit? Kasi yung tinaglay niyang likas ay yung makasalanang likas na kailangan mamatay. Kaya si Kristo kahit hindi siya nagkasala, kailangan niya mamatay. Hindi dahil nagkasala siya o hindi dahil inilipat yung ating kasalanan, kundi isinama tayo doon sa Kanya. Kaya nung namatay si Kristo, doon niya nakamtan ang hustisya na hiningi ng kautusan. Justice. Righteousness and justice are the foundation of the throne. Kaya nung sinabi ng Panginoon, Matthew 5:17, huwag niyong isipin na ako ay pumarito upang sirain, gibain ang kautusan at ang mga propeta. Ako ay pumunta rito upang tuparin. Anong tinupad niya doon sa kautusan? Righteousness and justice. Katwiran at katarungan. Kita niyo mga kapatid, ang ganda nito. Ngayon, binayaran ni Kristo ang ating kasalanan. Iligtas tayo. Anong patotoo na binayaran niya?
Pag bibili tayo na kung anong mga bagay, ang huling ibibigay sa atin doon pagkatapos natin magbayad ay yung resibo. Anong resibo? Anong pinakadakilang patutuo na si Kristo binayaran at linigtas tayo? Binayaran niya ang ating kasalanan. Ang kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli. Grabe, no? Ngayon, ito yung gospel, the birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ. Nung umakyat siya sa langit, hindi niya tayo linigtas. Siya ngayon yung nagre-represent na tayo ngayon ay mga taga-langit na. Tingnan niyo ito, Ephesians chapter 2 verses 4 to 6. Ephesians chapter 2 verses 5, 4 to 6. Ngunit ang Diyos na siya'y mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na kanyang inibig sa atin, na habang tayo ay makasalanan, habang tayo patay dahil sa ating kasalanan, anong ginawa niya? Binuhay niya tayo kalakip ni Kristo. Nakita niyo yung word na together? So hindi yan instead. Christ did not die instead of us. Christ did not die in our stead. When Christ was born as human being, ito yung foundation ng ating born again experience. Di ba na nakinig tayo ng gospel, nagpapatay tayo, born again experience. Ang foundation niyan is the birth of Jesus Christ. Yung foundation naman ng ating Christian living was the perfect life of Christ. Ngayon, how do we apply the life of Christ? By dying to self every day through the truth of the event of Christ and Him crucified. Believing in our hearts, accepting in our hearts that tayo ay namatay kasama ni Kristo. At hindi natatapos ang kwento dyan. Nung si Kristo ay nabuhay na maguli. Verse 6. And hath raised us up together. Binangon tayo kasama. Kailan nangyari yung binuhay niya tayo? At the incarnation. Kailan itong binangon niya tayo kalakip ni Kristo? At the resurrection. So ngayon, yan yung gospel. Pero laging may bonus, laging may much more. Di ba yung sa two Adams? May much more. Pag akyat ni Kristo, kasama tayo doon. Pinaupo tayo sa langit na bayan. Ang ibig sabihin yun ang pinaupo. Brother Epi, bakit nandito pa naman tayo sa lupa? Ibig sabihin yan, we are now citizens of heaven. And the message and authority that we give to the world is the message that comes from heaven. Hindi galing sa mga relihiyon, denomination. Dito mismo sa Word of God in its purity and its clarity, which is non-commercialized, unadulterated gospel. Okay mga kapatid? Ayan. So, so dito, makikita natin kung paano tayo linigtas ng Diyos. Ito yung summary. Kanyang pagkatao ginawa siya. So ang pangalan niya, Emmanuel, God with us. He was born of a woman, made of a woman, made flesh. He was made sin. Okay, sana maliwanag na ito mga kapatid. Mahirap ito tanggapin sa mga bago pa, sa mga nakaalam. Alam niyo mga kapatid, sa mga taong hindi pa nakarinig ng gospel at narinig nila tumanggap sila, the greatest discovery is Christ died for them. Not instead of them, but for them. Pero tayo na mga tumanggap na sa Panginoon, the greatest discovery that we can ever have experienced is when Christ died, we died together with Him. Saan yung nangyari? Doon sa cross. Kita nyo? Yan. Kaya nung pag-akit niya sa langit, doon tayo binigyan ng authority that we are now citizens of heaven. Our names are written already in the book of heaven. Luke chapter 10 verse 20. Basahin nyo. Super inspiring talaga ito. Sa sobrang mga duda natin dahil hindi natin sigurado, basahin nyo. Luke chapter 10 verse 20. Sabi ng Panginoon, huwag kayo maging masaya dyan dahil mayroon sumusurrender sa inyo yung mga masamang espiritu. Ang ikagagalak nyo ay ang inyong mga pangalan ay naisulat na itala na sa langit na bayan. Yan yung pag-akyat ni Kristo. He made us sit together in heavenly places in Jesus Christ. Everything that we have it all only in Jesus Christ. Okay? Balik tayo doon sa cross event. Araw-araw, John chapter 7 verse 30. Araw-araw, gusto nilang kunin si Jesus, pero wala man lang gumalaw sa kanya. Bakit? Sapagkat ang oras ay wala pa. Yung cross, ang tawag ni John ay hour. Yung oras.
Oh, tapos, dito sa John chapter 8, verse 20, and no man laid hands on him. Bakit? The hour has not yet come. Pero si Luke, meron siyang account. Ito yung sabi ni Luke na narinig ni Luke kay Jesus mismo. Sabi ni Jesus, when I was daily with you in the temple. In the context dito kay John, you stretch forth no hands against me. But this is your hour. Doon sa cross, pahihintulutan ng Ama kung gaano kasama ang nandun sa looban ni Satanas to expose him. Kung ano ang kasalanan at inggit at sama ni 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 Satanas, ang inggit. Ano? Doon sa cross ipapakita. Kaya sabi ni Jesus, but this is your hour and the power of darkness. So doon i-expose ng Panginoon doon sa cross. Okay? Ngayon, tandaan natin. Tandaan natin mga kapatid, na yung physical touch of the cross, yung physical pain, hindi yun ang nagpatay kay Kristo. Kaya yung kanta na He died of a broken heart, si Kristo namatay sa cross, hindi bigo. Tagumpay ang ikinamatay ni Kristo dun sa cross. Why? Because it was not the physical touch of the cross, but it was against the sin of the whole world that the Lord laid on Him. Di ba? Okay. So sana maliwanag ito sa atin mga kapatid. Tingnan natin, nung nag-pray si Jesus doon sa Gethsemane, mamamatay na siya sa sobrang bigat na iniatang sa kanya ng kasalanan ng buong mundo lahat ng henerasyon. Sabi niya, my soul is exceedingly sorrowful even to death. So tarry here and watch with me. Humingi siya na makipag-pray together. Bob, Bob, no? Konti lang, konti. Hindi, okay lang. Pero, okay, mga kapatid. So ngayon, dito sa Luke, si Luke na naman ang bibigay sa atin. Sa sobrang hina ni Kristo na mamamatay na siya, pinadalhan siya ng anghel. Bakit? Galing sa langit. To strengthen him para matupad yung if I be lifted up talaga dun sa cross. Hindi siya dapat mamamatay sa Gethsemane. Pero yung bigat ng kasalanan ng buong mundo na inatang sa kanya, talagang malapit na siya mamamatay sa Gethsemane. Padalhan siya ng Ama doon sa Gethsemane upang palasakasin siya. Okay? So ngayon, ito, bigyan ko pa kayo ng account kung bakit ito. Dapat malaman, pag-aralan natin ito. Nung namatay na si Jesus doon sa cross, pumunta ito si Joseph of Arimathea. Naniniwala din siya sa kaharian ng Diyos. Hiningi niya na may tapang, lakas ng loob kay Pilato, yung katawan ni Jesus. Pero anong response ni Pilato? Gulat tong galit si Pilato, ha? Ngayon ang tanong, bakit nagulat si Pilato? Kasi si Pilato, naalala nyo sa last part, si Pilato, nasanay siya na ang tao na ipinapako, namamatay between 3 to 7 days. Ito, 3 hours pa lang. 12 o'clock to 3 o'clock, patay na. Nagdilim because God withdrew His presence against the sin of the whole world that was laid on Him. Kita niyo mga kapatid? So Pilate marveled, manghang-mangha siya. Gulat na gulat siya. Ha? Pilate marveled if he were already dead. Ngayon, gusto ni Pilato ipa-confirm kung talagang patay na ito. Ano? Pinatawag niyo kanyang centurion. And when he knew it of the centurion, he gave the body of Jesus Christ. Nakuha niyo mga kapatid? So it was not a physical touch of the cross. It was not because of broken-hearted, but because of the victory over sin, Satan, and sinners. Amen, mga kapatid? Grabe. O, kaya tingnan natin itong mga verses na ito. 2 Corinthians 5:14. The love of Christ constraineth us because we thus judge that if one die for all, nung ang isa ay namatay para sa lahat, anong nangyari? Lahat ay nangamatay.
Romans 6:6, knowing this, nalalaman natin ang ating dating pagkatao. Ano yung dating pagkatao? Makasalanan. That the body was crucified or is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. That henceforth we should not serve sin. So when Christ died, we died bilang mga makasalanan. When Christ died, we died. Nakuha niyo mga kapatid? Oh, ayan. Tapos, Romans 8:3. Tanda natin. For what the law could not do, that is weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of flesh. Anong layunin? To condemn sin in the flesh. Saan nangyari yan? Sa cross. So when Christ died, we died. When Christ died, sin died. Ephesians 2:16. That He might reconcile both unto God, one body, in one body, by the cross, having slain the enmity thereof. Ano yung enmity? Yan yung kasalanan na nandito sa ating katawan. Diyan siya nananahan. So ito yung napakabigat na katotohanan ang maliwanag na mensahe ng cross. So when Christ died, we died. When Christ died, sin died. Dito pa, isa pa. Kung ano pa yung pinatay dito. Yung kasalanan mismo. Jesus Christ, our Savior, who abolished death. So doon sa cross, tinanggal niya na yung kamatayan. Kaya pag namatay tayo bilang mga makasalanan, hindi tayo babayad ng kasalanan. Tayo ay matutulog lamang. Ano? Sana maliwanag ito sa atin. 1 Corinthians 15:54. Linamon, linunok ng ang kamatayan ay linunok. Sa Tagalog, linamon. Pero yung swallowed is wala nang kagat-kagat. Diretso yan. It was swallowed up in victory when Christ raised from the dead. He was telling the world that I conquered death, grave, Satan, and sin. Kaya yung mga sinners na kagaya ko, ewan ko lang sa inyo, ay pinapaabot ang balitang ito, natanggapin natin ang katotohanan ito upang tayo ay makaranas ng buhay na walang hanggan at immortality pagdating ni Jesus Christ. Kaya bilang mga tumanggap nito o sa mga tatanggap pa lang, ito yung mga mindset natin. May I never boast except the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I unto the world. Yan yung mindset natin. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ liveth in me. And the life that I now live is no longer I, but Christ, the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kita niyo mga kapatid? So ang panawagan ng ating Panginoon Hesus, napakadaling maligtas. Lumapit tayo sa Kanya dahil buo na ang ating kaligtasan sa Kanya. Okay? So dito tayo nagtatapos ang part 2 ng ating message of the cross. Okay mga kapatid, God bless us all and I hope by the grace of God, through the leading of the Holy Spirit, maunawaan, maranasan natin at maging patotoo ang katotohanan ng cross ni Kristo at pag in-apply natin yan sa buhay natin, I am crucified with Christ. The life that I now live is no longer I, but Christ liveth in me. Okay mga kapatid, dito natatapos tayo sumandaling manalangin. Ama naming banal, salamat Panginoon sa katotohanan at liwanag ng cross. Sa magitan ng banal na Espiritu, ang inyong mga anak na inyong pinagkatiwalaan ng mensaheng ito, kaming lahat ay aming ibahagi ito sa lahat ng aming makasalamuha. Sangayon sa inyong panahon, lugar, at kalooban. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ayan, thank you, Lord P. Sorry P, napakaganda po ng ating pong napakinggan at narinig sa gabing ito. At ako rin po ay mayroon pong natutunan ng malinaw na una, dito, sabi po kanina, ang buhay natin, the life that I live is not I, hindi na sa akin, hindi ang sa Panginoon. Pangalawa, tayo ay partakers ng pag-iibig ng Panginoon. Pangatlo, tayo po ay pinagkalooban na ni Kristo ng buhay na walang hanggan. Binanggit nga po doon sa 1
John chapter 5 verse 11. At dahil doon, tayo po ay mga bagong nilalang na ng sa pamagitan natin po. Kaya't napakaganda, Pastor, na ating pong napakinggan. At mayroon lang po mga katanungan dito na nais ko pong ibahagi at itanong dahil ito po ay napakahalaga na dapat din natin po maunawaan. Pastor, ito po yung unang katanungan. Doon po sa Mark chapter 15 verse 44, nang makita po ni Pilato na patay na si Kristo, nabanggit niya po kanina na ang kamatayan doon sa krus ay from 3 days to 7 days. Pero nakita ni Pilato na namatay na si Kristo. Bakit po naging katakataka kay Pontius Pilate o kay Pilato itong kamatayan ni Kristo? Okay. Kaya siya nagtaka. To the background, historical background, hindi sanay si Pilatong makarinig na merong namamatay sa cross ng 3 oras lang. Kahit yung pinakamahinang tao, kasi ang purpose ng cross is to torture. To torturein talaga yung worst criminal or runaway slave. Ngayon, pag mamatay siya ng 3 hours lang, walang kwenta yung, hindi niya makikita yung, oh, ito yung ginawa mo, dapat magsisi ka bago siya mamatay. So, ganyan ang tao. Nung sinabi ni Joseph of Arimathea, akin na lang yung katawan ni Kristo, nagulat siya dahil hindi yun ang cross it was not the physical touch of the cross ang nagpatay kay Kristo. It was the wrath of God against the sin of the whole world that was laid on him. Doon tayo pinatay. Doon pinatay ang kasalanan. Doon pinatay ang kamatayan. Kaya patay ka agad. Bakit? Ang kapangyarihan lang ng Diyos ang papatay sa kasalanan at magliligtas sa atin. Martrani. Ayan, thank you. At naging malinaw sa amin yung kamatayan kung bakit ganun, Pastor. Ito po pangalawang tanong, Pastor, ay bakit po si Kristo namatay nung second death, na sinasabing second death, kung titingnan natin, Pastor, ay na-predict niya na itong kamatayang ito. Bakit niya na-predict na kaagad itong kanyang kamatayan? Bakit nagkaroon siya ng second death? Okay. Lahat ng nangyari kay Kristo, yung sinabi niya, lahat ng gagawin niya, Luke chapter 24 verses 44 to 45, ay sang-ayon sa nasusulat. Alam niyang mamamatay siya, pero pagdating doon sa Gethsemane, iba yung feeling. Iba yung feeling kaysa pananampalataya. Kung malalaman niyo yung nandun siya, sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yan yung sigaw ng laman, ng pagkatao na kanyang tinaglay. Pero yung kanyang pananampalataya, ang sigaw, Father, into thy hands I commit my spirit. So ngayon, paano siya namatay ng second death? Naalala niyo doon sa Garden of Gethsemane? Tumutulo yung kanyang pawis na parang dugo. Apa. Kasi dinadanas niya ngayon yung total separation from the Father. Na he's been with the Father for eternity. Pagpasok ng kasalanan, kailangan niya iligtas. Dito sila maghihiwalay. The wages of sin is not sleep. Kasi pag sleep lang, walang justice. Kailangan yung kasalanan mamatay. So si Kristo, linagay sa kanyang tayo ang ating kasalanan, napakabigat kay Kristo. So, nung sinabi ng Hebrews chapter 2 verse 9 that he tasted death for all men, that is the second death. Kahit predict niya na mabubuhay siya in the third day, hindi rin niya sigurado sa kanyang sarili kung mabubuhay talaga siya. Kaya nanalangin siya, if possible, let this cup pass from me. Pero sabi ni Father, wala nang ibang solusyon. Kung hindi, kailangan kang mamatay dahil yung kasalanan na kailangan patayin ay nandyan nananahan sa laman. Nandyan ang laman mo ngayong pagkatao, papatayin natin yan. So yun ang second death na dinanas ni Jesus Christ. Siya lang ang nakaranas ng second death. Kasi kung first death lang yung kinamatay niya, walang kaibahan yung mga nandyan sa sementeryo ngayon. Pwede na nilang iligtas yung kanilang sarili kasi namatay na sila. Oh. Ayan. Thank you, Pastor. Talagang napakaganda po. Pero pa pong dalawa, Pastor, dalawang tanong pa. Kasi meron pong isang tanong buhat po kay Brother Roberto Rituya. Pero bago ko pong itanong, lahat yung tanong ni Brother Roberto, ay meron pa po isang tanong dito. Ano po yung pinaka malaking event o greatest event na sinabi ni Kristo doon sa
Habang siya ay nasa krus, nakabayubay doon sa krus, sinabi niya kasi doon sa kanyang kasama, doon sa isang magnanakaw, din na sinabi niya, "Today you will be with me in paradise." Okay. Yung pangako ng Panginoon doon, pinangako niya yun ng araw na yan. I tell you today, doon sinabi ng Panginoon yung araw na yon na isasama sa paradise. Pero hindi sila pumunta ng paradise at that time. Ano? Mhm. Ngayon, ang malaking event dyan, thank you, Port Rani, sa tanong na yan, napakahalaga niyan. Nung ginawa at linalang ng Diyos si Eva at Adan, bago sila ginawa, inihanda na ng Panginoon ang Harden, the Garden of Eden, para sa kanila. Ang tawag ng garden na yon ay paraiso. Mhm. Nung nahulog tayo sa kasalanan, yung paraisong yon ay nawala. So mga mananagumpay at sumampalataya pagdating sa langit, tayo ay may privilege na naman doon sa paraiso. Itong cross ni Kristo, doon sa binasa mo sa Luke chapter 23, si Christ, yung cross event ni Jesus, yun ang nag-ugnay from paradise lost in the Garden of Eden to paradise restored in the New Jerusalem. Nakuha natin? Apo. So yung event ng cross ni Kristo, yung binigkas niya doon na I tell you today, you will be with me in paradise. Si Luke lang ang mayroong account na ang paradise that will be restored in the New Jerusalem, the New Heaven, dahil sa cross ni Kristo. Nakuha natin? Kung walang cross si Kristo, paradise lost will remain lost. But because of the power of the cross, demonstrated by the power of God's grace, now, paradise restored in heaven, mai-experience natin ng mga tumanggap ng katotohanan ito. Thank you, Pastor. So, malinaw po sa atin na yung cross talaga ay ito yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakalino, napakaganda, Pastor. Ito, Pastor, ay tanong, buhat po kay Brother Robert Ritoya Jr. Sabi po niya, translate ko na lang po sa Tagalog. Sabi po dito, paano pinawalang sala ng Diyos ang mga makasalanan sa pamagitan ng cross habang pinanatili ang kanyang integridad sa kautusan? Paano ipinakita ng Diyos ang tunay na pag-ibig kung kanyang papatayin ang makasalanan sa pamagitan ng cross? Okay. Ngayon, ganito yon. Dahil naalam niyo yung tinatawag na chemotherapy? Yes po. Oo. Kailangan yung chemo, papatayin yung tao na may cancer. Pero ang papatayin lang dapat ng chemo yung cancer cells. Yung cancer cells. Ngayon, dahil hindi naman nila masolve yung cancer, kasamang patay yung tao. Di ba? Ngayon, Okay. pag ang tao na may cancer at nandoon na siya sa stage 6 o stage 5, meron bang stage 5 na cancer? Meron. Yung linalamayan na. Yung stage 6, yan yung ililibing na. Ang taong may cancer na namatay na, pwede pa ba siyang atakihin ng cancer? Hindi na, di ba? So para tayo mabigyan ng bagong buhay kay Kristo, kailangan itong pagkatao nating na kanser ng kasalanan ay kailangan patayin doon sa cross. At nung si Kristo ay namatay, tayong mga kanseros ng kasalanan, kasama tayong namatay, yun ang justice ng Panginoon. So ngayon, paano niya tayo mamahalin kung papatayin niya lang tayo, hindi niya tayo bibigyan ng buhay? Kaya hindi natatapos ang mensahe doon sa cross. Meron pang pagkabuhay na maguli, resurrection. Ang cross event, papatayin ang makasalanan, papatayin ang kasalanan, papatayin ang kamatayan. Para, pag namatay na ito lahat, sa pagkabuhay na maguli ni Kristo, doon tayo binigyan ng bagong buhay kay Kristo. Wow. Pinatay Yan. yung bios, binigyan tayo ng Zoe. Yan, thank Okay? you, Pastor. Napakaganda po ng inyo pong pinaliwanag sa bawat sa amin at tunay na ito natin nakita
yung pag-ibig at talagang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi nga po doon sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig, ang pagsinta ng Diyos sa bawat sa atin, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, kung sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya purihin ang Panginoon sa isang napakagandang mensahe na siyang atin pong napakinggan sa gabing ito. At bago po tayo mag-end ay makakinig muna tayo ng isang awit na i-play ni Brother Rico. Yan, thank you ng marami sa ating pong mga kapatid, si Sister Mercy at yun din si Sister Lay sa isang napakagandang diwa ng awit at the cross where I say first the light. Ayan.
So, napakaganda po ng awit na yun, mga kapatid. At ngayon po ay atin po ibalik kay Pastor Ipe ang panahon para po sa ating pong closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, salamat Panginoon sa katotohanan, liwanag, kapangyarihan ng mensahe ng cross na inyong ibinahagi sa amin, ipinahayag upang ito ay aming maunawaan, maranasan, maging patotoo sa aming buhay, kasama na mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kapamilya, kasama sa iglesia. Kaming lahat ay magpupuri, magsasamba, magpapasalamat sa inyo dahil sa katotohanan ito. Dinadalangin ko ang inyong mga anak nakikinig ngayon at pakakapakinig pa kung sa kanilang mga kalagayan sa buhay. Dinadalangin namin may mga sakit, nahipuin niyo sila ng kamang kamay ng inyong kapangyarihan. Sila ay gumaling. Mga taong mga kailangan ng financial o anuman, ipoprovide niyo ito sangayon sa inyong pangako, sangayon sa inyong pag-ibig. Sa gaming ito, kami ay pasamantalang maghiwa-hiwalay, na kami ay patuloy palaguin sa biyaya, karunungan, pananampalataya, upang kami ay maging daluyan ng inyong liwanag, pag-asa, dahil kami ay namumuhay dito sa sanlibutan puno ng injustice, kasalanan, kung ano pang sangayon sa aming hindi sangayon sa aming pamumuhay at inyong kalooban. Kaya dinadalangin at pinapasalamatan namin ang inyong kapangyarihan na inyong pinahayag at aming pinapadana sa bawat isa sa amin ang inyong mayamang biyaya at pag-ibig ang aming maranasan sa gabing ito. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yan, thank you. Po ay sa pangalan po na buo ng Discover Power of God Race. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat, mga kapatid, sa inyo pong pagsubaybay. At muli, tayo po ay magkita-kita muli sa susunod na Webes. Ang exciting na topic naman po ang siyang atin pong papakinggan. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay mamahinga ng matiwasay dahil ang ating pong Panginoon sa patuloy na siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. God bless us all. Ingat po sa inyo mga kapatid.